12 taon na ang nakakalipas. May nakilala akong dalawang babae na sina Jenny at Lisa. Si Jenny ang dahilan kung bakit kami nagkakilala ni Lisa dahil sila ay mag-best friend. Di nagtagal, naging kami ni Lisa at ilang taon din kaming naging magkasintahan. Marami akong mga alala, pictures at conversation namin sa Facebook na nagpapatunay naging kami noon. Pagkalipas ng ilang taon, ang dami na naming pinagkakabalahan nung college kung kaya wala na kaming oras sa isa't isa na siyang dahilan ng paghiwalay namin ni Lisa. Nanatili pa rin kaming mabuting kaibigan ni Jenny, pero di kalaunan ay nawala na ang komunikasyon namin dahil sa ibang pinagkakaabalahan. Nitong nakarang araw lang ay nagkita kami ni Jenny, pero tila hindi niya ako kilala. Nagpakilala ko sa kanya. Kwinento ko sa kanya yung nakaraan namin, pero tila hindi niya ako matandaan. Para mas maliwanagan siya, tinanong ko kung siya ba si Jenny na best friend ni Lisa. At sinagot naman niya ako na siya yun, pero di niya maalala na naging magkasintahan kami noon ni Lisa. At dahil sa kakulitan ko, nainis si Jenny at minura niya ako at pinaalis. Umalis na lang din ako pero puno pa rin ako ng pagtataka. Naisip ko tuloy na baka may nangyari sa kanyang ulo at yun ang dahilan kung bakit hindi niya ako maalala. Hinanap ko si Lisa sa social media at nakita ko naman siya. Chinat ko siya at binigay ko ang aking email address at ibang contact details para matawagan niya ako. Nag-usap kami ni Lisa at pinakilala ko ang sarili ko. Pero kahit si Lisa ay hindi ako maalala. Sinabi ko sa kanya na naging magkasintahan kami noon ng 3 taon at tinawanan lang niya ako. Ang sinabi niya lang sa akin ay si JK ang naging kasintahan niya nung high school at sabi ko naman sa kanya, sino si JK? Naputol lang aming pag-uusap dahil binaban niya ang telepono dahil sa kakulitan ko. At dahil sa nangyari, hindi ako mapakali kung paanong hindi nila ako maalala. Makalipas ang ilang buwan, hinanap ko ang mga CDR backups ko noon na kung saan nagre-record ako ng mga tawag ko. Nasira ng ibang recordings pero buti na lang meron pang ibang mas maayos pa. Medyo weird na nagre-record ako sa sarili ko pero isa akong autistic person at mahilig akong mag-save ng mga nangyayari sa buhay ko. Habang kinukumpuni ko ang mga gamit, may nakita akong 2 files na nakapangalang Rose at Heather. Pinakinggan ko ang recordings at binanggit nilang dalawa na mahal nila ako pero hindi ko naman maalala ang mga babae na nasa 2 recordings. Tinawagan ko ang mga kababata ko para ikwento sa kanila ang mga nangyari. Pagbanggit ko sa kanila kay Jenny at Lisa ay wala silang matandaan. Hindi rin nila matandaan si Heather pero sinabi nila sa akin na meron daw kong gustong-gusto na babae noon na ang pangalan ay si Irene. Siya daw yung nakilala nila na naging kasintahan ko at nasaktan daw ako ng sobra nung naghiwalay kaming dalawa. Hindi nila alam ang apelyido ni Irene o kung ano pa mang impormasyon tungkol sa kanya. Binigyan lang nila ako ng physical na description niya na medyo chubby at cute si Irene. Blondie ang buhok at mataas ang boses. Sa recordings ko, may boses na babae na tumugma sa description nila kay Irene. Paanong nangyaring nawala sa buhay ko sina Jenny at Lisa? At paanong dumating sa buhay ko si Irene? Sino ba talaga si Irene? Meron akong mga pictures na magkasama kami ni Lisa so alam kong hindi ako nababaliw. Meron ba sa inyong nakaranas na ng ganito?